Good evening sa ating lahat. At bilang po panimula sa ating pong sama-samang pananalangin, tayo po muna ay mag-awitan at sabayan niyo po kami sa aming pong pag-awit. Awitin po natin ang I Will Sing. Lord, you seem so far away, a million miles or more it feels today. And though I haven't lost my faith, I must confess right now that it's hard for me to pray. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you build the grace with all that's in my heart, I will sing, I will pray, even in my darkest hour, for the sorrow and the pain, I will sing, I will pray, lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me, but I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace with all that's in my heart, I will sing, I will pray, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray, lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing, I will pray, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray, lift my hands to honor you, because your word is true, I will sing, I will sing, I will sing. Salamat sa Panginoon. Para po sa ating susunod na awit, ang sabi po ay, na Panginoon ay dingin mo ang aming mga panalangin. Dahil narito kami na iyong mga anak. And sabi niya, we gathered here today, tonight, to pray. Bigay sa iyo ang aming mga panalangin. Nawa ay dingin mo kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Let's sing. Hear our prayer. We are your children, and we gathered here today. We gathered here to pray. Hear our cry. Lord, we need your mercy, and we need your grace today.
are surrounded by many who have crossed that river before, and this is the song we'll be singing forever. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Holy is the Lord. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace today. Hear us as we pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Our Father, hear us from heaven. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Forgive our sins, we pray. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat at naway tayo po'y nasa maayos na kalagayan at tayo po'y laging manalangin at humingi ng tulong para po sa ating Panginoon sa gabay niya sa atin sa araw-araw. Ngayon po ay dumaranas pa rin tayo ng pagsubok. Ang pandemic na ito, ang COVID-19, no? Dahil tumataas ang bilang ng mga taong nagpa-positive at nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil tumataas din po ang bilang ng mga taong nakaka-recover sa pandemic na ito sa COVID-19. Bago po tayo magsimula, tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat po sa gabi na ito. Salamat po sa patuloy niyong paggabay at pag-alaga sa amin, sa pagsubaybay sa amin, Panginoon, pag-iingat sa amin, na kami ay sa kabila man na kami ay nasa aming mga tahanan, patuloy kaming sumasamba sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin ang aming pag-uusapan sa gabi nito na maging isang paalala, tulong po sa amin, Panginoon, upang sa aming pamumuhay ay maging kalmado kami sa lahat na nangyayari, upang maunawaan namin ang mga bagay na nangyayari sa amin sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak sa Jesus. Amen. Pag-usapan natin po yung victory over anxiety. No, sa panahon natin ngayon, marami tayong pag-aalala. No, simula nang pumutok ang balita ng COVID-19 sa ibang lugar. At ngayon ay nasa ating bansa, pumasok sa ating bansa ang COVID-19. Simula nang nag-declare ang ating Pangulo na ECQ sa NCR o sa buong Pilipinas, ay napansin ko na lubos na nag-aalala ang ating mga kababayan sa kung ano man ang kanilang kakainin, paano na ang kanilang pamilya. Halos lahat ay nahinto sa negosyo,
sa trabaho, para suportahan ang kanilang pamilya. At ang pangamba, ang pag-aalala na ito ay nasa kanilang isipan at nandun na rin sa kanilang puso kung paano ang kanilang gagawin, kung paano ang kilos na dapat nilang gawin. Yung pag-aalala na yon ay lumalawak na lumalawak. At sa sobrang pag-aalala na yon ay gumugulo na sa ating isipan kung ano-ano pa ang napapasok o ano-ano man ang ating naiisip. No? Paano na kaya tayo? Paano na ang pamilya ko? Paano na ang mga taong nakasandal sa akin? No? Yung mga ganung bagay na napapasok sa ating isipan. Pero ano nga ba ang sabi ng Panginoon, no? Sa pamamagitan ng Biblia? Ano ba ang sabi ng Biblia, no, tungkol dito? Makibukas po kayo sa akin sa Matthew 6 verse 25 to 31. Kung inyo pong nakita, ito po ang sinasabi. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin, dahil kung binibigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at susuotin. Tignan ninyo ang mga ibon sa impapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pag-aalala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tignan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito. Sa kabilaan ng kanyang karangyaan, kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang nabuhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin. Kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya, kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin o iinumin o susuotin. Yan po, no? Ito pong sa Book of Matthew, no? Bakit tayo nag-aalala, diba? Kung lubos tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, no? Bilang isang mananampalataya, halos lahat tayo ay nasa pagsubok na ito, nasa karanasan na ito, no? Bakit po tayo nawawalan ng pag-asa? O bakit tayo hindi nagtitiwala, no? Pinapaalala ulit sa atin ng Panginoon na magtiwala tayo sa Panginoon, no? Dahil sabi nga po dito sa Book of Matthew, yung mga ibon, pinapakain sila ng ating Ama, no? Hindi sila nag-iimbak ng pagkain. Hindi sila nag-aalala. At kung ating pong babasahin ulit ito, ang sabi po dito, bakit tayo nag-aalala? Mas mahalaga tayo, no? Mas mahalaga tayo kaysa sa ibon, kaysa sa bulaklak, di ba? Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. So sa lahat ng pagsubok, bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, maski man sa Old Testament ay may mga taong sinubok din. Si Job, kung ating pong natatandaan si Job, sinubok din siya. Nawala ang lahat sa kanya. Pamilya, anak, pangkabuhayan, at siya'y nagkaroon pa ng karamdaman. Pero sa kabila man ng lahat ng pagsubok na iyon, may tinuro si Job sa atin. Siya'y nanatili sa pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoon. At sabi nga niya po doon, puro lang ba kasaganahan ang ating tatanggapin sa ating Panginoon? Wala ba tayong tatanggapin na paghihirap o pagsubok galing sa Kanya? No.
tandaan po natin na mga pagsubok na ito ay nagiging paraan, no? Para tumibay tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At si Pedro ay nasubok din, no? Kung titingnan po natin yung example kay Pedro, dito po sa Matthew 14, verse 29 to 31. Kung niyo po nakita, ito po ang sinasabi. Ito po yung istorya, no? Na kung saan ang ating Panginoon Hesus ay lumakad sa tubig. Pinauna niya ang kanyang mga disipulo na nasakay sa isang bangka. At natakot sila, na akala nila ay multo ang ating Panginoon. Pero si Pedro, no? Ang sabi po niya dito, kung niyo po nakita, sabi, halika, sabi ni Jesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at naglakad sa tubig patungo kay Jesus. Pero nang mapansin niyang malakas ang hangin, natakot siya at unting-unting lumubog. Kaya sumigaw siya, Panginoon, iligtas niyo ako. Agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng iyong pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? So kung ikukumpara po natin ito sa panahon natin ngayon, no? Ang malaking alon sa dagat, yan ay ang pagsubok natin sa ating buhay. No? Malaki ang alon na dito sa story sa Matthew, no? Nakita lang niya na mayroong alon. Hindi na siya nagtiwala, nag-alinlangan, no? Biglang nag-alala, no? Bigla po siyang nag-alala. At kung ikukumpara nito sa atin, ang pandemic ay isang malaking alon na tumama sa atin. Malaking pagsubok para sa atin. Kasi walang pinipiling edad. No? Mapabata, matanda, ay pwedeng dapuan ng sakit na ito at mauwi sa isang kamatayan. Mauwi sa pagbawi ng buhay. Pero, ang pag-aalala na yun ay palitan natin ng kasiyahan, ng positive. No? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa namang pagsubok. Ang gusto ipaalala sa atin ng ating Panginoon sa gabi na ito ay magtiwala tayo, manampalataya tayo sa ating Panginoon. No? Sa anumang pagsubok na darating sa ating buhay, kasama natin ang Panginoon. Sabi dito sa Psalms, Book of Psalms, 55, sa aklat ng awit, 55 verse 22, sabi dito, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan kanya. Hindi niya pababayaan ang mga matutuwid magpakailanman. No, sabi po dito, ibigay natin sa Panginoon yung ating mga bigat na nararamdaman, yung mga ating inaalala, no? Ibigay natin ito sa ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan, no? Lubos tayong magtiwala sa ating Panginoon sa araw-araw, no? Yung ating mga pag-alala, paano na kaya tayo? Ano kaya mangyayari? Ano kakainin ng ating pamilya? Ano kakainin ng ating pamilya? No? Ibigay natin yun sa Panginoon. No? Huwag tayong magdalawang isip na ibigay, huwag tayong mag-alinlangan, no? Sabi naman po dito sa Romans 15:13, nawa ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang isa rin magbibigay sa inyo ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong pananampalataya sa Kanya, para patuloy na lumago ang inyong pag-asa sa pamamagitan na banal na Espiritu. No? Sa kabila man ng mga nangyayari sa atin, ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng kaligayahan. No? Pag ikaw ay nagtiwala sa ating Panginoon, pag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon, magiging kalmado ang iyong damdamin, ang iyong isipan, no? Yung pag-aalala, pag-aalinlangan ay mawawala, no? Yung parang nabunutan ka ng tinik sa iyong lalamunan, ika nga po nila, no? Yung ganung pagtitiwala na kailangan nating
kailangan nating maramdaman. Kailangan nating ibigay sa ating Panginoon. Yung pag-alinlangan na walang pagdadalawang isip. Sabi pa dito sa Matthew 6:34, kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahanin dumating sa bawat araw. So, huwag natin isipin yung bukas. Isipin natin yung ngayon. Diba? Isipin natin yung ngayong araw. Yung sa buong maghapon. No? Huwag natin isipin yung bukas. Ay, paano naman kaya bukas? No, wag. Wag po tayong ganun. No? Hayaan natin yung bukas ang sabi po dito yung dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. So panibagong araw 'yun. Panibagong hakbangin sa ating buhay. Panibagong yugto sa ating buhay para tayo tumatag, no? Huwag natin isipin yung bukas, no? Ipasalamat natin sa Panginoon dahil yung buong maghapon sa araw na ito na dumating sa atin ay na-survive tayo sa tulong ng Panginoon, no? Na tinulungan niya tayo sa araw-araw, no? At tinulungan niya tayo sa buong maghapon sa ating gawain. Sabi po dito sa Isaiah 12:2, kayo, O Diyos, ang aking tagapagligtas, magtitiwala po ako sa inyo at hindi matatakot. Kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng lakas sa akin at kayo ang aking awit. Kayo nga ang nagligtas sa akin. So huwag tayong matakot, no? Dahil ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas, no? Siya ang ating provider. Siya rin ang gumagabay sa atin, no? Huwag tayong matakot sa kabila man ng may pandemic ngayon. Huwag tayong matakot sa ano man na nararanasan natin ngayon, no? Dahil sa kabila man na nag-GCQ, naging pagsubok sa atin ay andyan pa rin ang pandemic, andyan pa rin ang COVID-19. Ang transportation sa mga nagtatrabaho, sa kabila man na wala silang sariling transportation at umaasa lang ang mga commuters sa mga bus, sa jeep at sa iba pa, no? Hirap din sa pagsakay, pero wag tayong panghinaan ng loob, wag tayong matakot. Gawin nating sentro ang ating Panginoon, no? Lagi tayong tumingin sa ating Panginoon. Sabi naman po dito sa Matthew 11, verse 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan, nabibigatan sa inyo. Nabibigatan sa inyong pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. No? Yung salita na to ng ating Panginoon sa Matthew 11:28. No? Yung kung tayo man, no? Sa panahon natin ngayon, tayo ay maraming pag-aalala, pasanin na mabibigat, no? Ito yung alok sa atin ng Panginoon, no? Lumapit tayo sa Kanya, sa kabila man tayo nahihirapan, sa ating pagsubok sa araw-araw, no? Bibigyan niya tayo ng kapahingahan, no? At patatatagin niya talaga ang ating puso, ang ating isipan, ang ating pananampalataya ay patatatagin po ng ating Panginoon. Patitibayin po ito ng ating Panginoon. Sabi po naman, para po sa aking pagtatapos, ay po dito, at dahil kayo'y kay Kristo Jesus, ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganahan ng kayamanan niya.